Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 4 ng July, Hulyo, um, 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:04 ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado at medyo late ako ng 30 minutes. Ah, Nais ko lang po mag-vlog patungkol dito sa kasi kagabi wala akong makitang content na i-discuss ko eh. Ngayon ay nagbabrowse ako sa YouTube. Ano ang mga balita o ano ang mga dinidiscuss. Ay pagtyagaan ko na lang kako ito. Itong nakita ko na maraming nagdidiscuss na si Robin Hood Padilla ay sinasabi maganda raw yung buhay niya nung nakaraan kisa ngayon. Sabi niya, basta ganun, ay katulad nga ng sinasabi ko po sa inyo, pag may narinig ako na salita, kahit na hindi pa sentence yan kahit hindi sentence, katulad yan, ay dinidescribe niya na maganda raw yung buhay niya, yung nakaraan. Ay agad may pumapasok sa akin na Bible verse. At hindi naman kasi ang hawak ko na Biblia noon, yung Gideon ay wala namang Old Testament doon Yung pocket Bible na binibigay ng mga Gideon, yun ang dinadala ko sa site. Ay 2 years po yan. Ay ang dami kong nabasa o palagi kong binabasa yung New Testament at saka yung Psalms, Proverbs. Hindi ko alam kung kasamang Ecclesiastes, yung mga ngaral. Pero yung Psalms at saka Proverbs, sigurado ako kasama yun dun pero yung Genesis, yung iba wala. Doon sa Pocket Bible ng Gideon. At libre po yan. At yan po ang pinakamarami na Bible na nagsisirculate sa buong mundo. Yung Gideon Bible. Inilalagay nila yan lalo na sa mga hotel. At libre mong kunin yun. Libre yun. Pag nawala na naman, i-replenish na naman nila. Bibigyan nila. Aywan ko ba bakit malaki ang budget ng Gideon, mayroon silang ganyan programa na magbibigay sila ng Bible sa buong daigdig po yan. Diyan sa Pilipinas, marami din akong nakikita na yung Gideon Bible, yung po ang ginagamit ko. Kaya alam na alam ko yung New Testament. Katulad nga ngayon, ito si Robin Hood Padilla ay mas maganda daw ang buhay ni Robin Hood Padilla dati. Ay talakayin po natin yan. Ngayon, ibig niyang sabihin, yung pagiging artista niya. Opo, maganda daw ang kanyang asawa, bata pa at marami siyang leading ladies. Maganda sa pakiwari. Ibig niyang sabihin, ang kanyang buhay dati. Yan po, ay okay lang yan, hindi ba? Wala namang problema dyan Kahit na sabihin niya na ganun, ay ano naman ang pakialam natin dyan, hindi ba? Pero tatalagayin po natin. At ito, may matututunan po kayo dito. Although na ito ay hindi ko binibigyan pansin ito dati, pero alam ko, may nakasulat na ganyan, ay kagabi ni-research ko talaga Ni-research ko talaga. Marami akong references. Kaya samahan niyo po ako na talakay natin ito na sinabi ni Robin Hood Padilla na mas maganda raw yung buhay niya dati. Ay una-una, wala naman tayong pakialam dyan at hindi naman natin alam kung niluluko niya tayo o totoo ba yan o ano. Pero kung ang pag-uusapan ay yung nakukuha niyang benepisyo, ay mas maganda ngayon Hindi ba?
Eh, ipaghalimbawa na lang na ang isang senador ay mayroon siyang 2 million per month na disposal niya. Ibig sabihin, yung mga tauhan niya ay siya ang pipili eh. Diyan sa kuan o ay yung mga sahod doon ay pagsamasamahin mo yon sa kanyang sariling disposal yan. Mga sekretarya, mga researcher, mga bodyguard, lahat po yan. O mga kuan, yung staff, mga staff niya, hindi ba? O ay maganda palagay ko kung ang pag-usapan ay yung income o yung power. O kaya nga ako hindi naman ako maniwala na mas gusto niya yung dati niyang buhay eh. At ang isa pa diyan ay tumatanda po ang tao. Alam po natin 'yan. Law of kuan po 'yan, law of nature o yung tinatawag namin sa mechanical engineer na ah entropy ba 'yan? Entropy. Oo. Na habang tumatagal ay tumatanda. Lahat po, lahat. Pati nga bituin eh, na napatunayan ng siyensya ngayon na mawawala din yan eh. Ay nasa Biblia naman yan, hindi ba? Lahat ng nakikita natin, nasa Biblia po, lahat ng abot tanaw natin o nakikita natin ay temporary lang yan. Nasa Biblia po. Ay di pati ang araw, hindi ba? Pati ang bituin, nakikita natin yan eh. Temporary lang yan. Ayan po, hindi ba? Kaya nga, yung law of entropy ay kasama din yan. Pati yan sa pag-aartista ay simple tumatanda eh, hindi ba? O, ang gusto kasi ng mga bago ay, o ang gusto ng mga bata ay yung mga bata rin, hindi ba? Ganun lang po yan eh. Hindi na sila manonood ng mga action star na medyo nagkakaedad na, hindi ba? O, ay ganun lang po yan. Ay kahit na sa boxing, kahit na sa itong mga itong mga technical man, kuminsan na i-expire din eh yung kaalaman nila o nagiging obsolete yung mga kaalaman nila. Kaya kumukuha ng bago kasi ay computer na po ang kailangan ngayon eh, hindi ba? O yung pag-program, hindi ba? Kailangan marunong kang mag-program. Ganun lang po yan. Ngayon, ang sinasabi po ni Rubenud Padilla ay, yun nga, maganda yung buhay niya dati. Oh. Ay ano ba yan? Ay sa Biblia po, mayroon po tayong ganito na makikita o mababasa. Sa Luke 5, verse 39, and no one, having drunk old wine, immediately desires new, for he says, the old is better. Ayan po ay, nakasulat po yan. At si Jesus Christ po nagsalita niyan, no one having drunk old wine immediately desires new, for he says, the old is better. O, ano po ang sinabi niya ni Jesus Christ? Yun daw isang tao na kaiinom lang ng lumang wine, lumang alak, ay immediately ay gusto niya iinom ng bagong alak. Yun ang sinabi po, hindi ba? Pero ang sasabihin niya ay mas masarap o mas maganda yung lumang alak. Yun po eh. Wala daw tao na umiinom ng lumang alak, pagkatapos siyang uminom ay sasabihin gusto niyang uminom ng bagong alak. At ang sasabihin pa daw niya ay mas maganda yung lumang alak. Oh. Ay kaya nga ako hindi ko pinapansin ito. Pero alam ko mayroong ganyang nakasulat. Ay nung ni-research ko kagabi kasi nga yan ang kuwang ko ngayon eh, yan ang topic ko eh.
nung sinabi ni Robin Hood Padilla po na mas maganda yung dati niyang buhay. Hindi ba? O, ay ano ba ang sinasabi ng Biblia dyan? O, ay ang una po ay ito po ay sa katotohanan lang po yung old wine, lalo na nung unang panahon, halimbawa inimbak mo ng 5 years, mas masarap talaga yung inimbak mo ng 10 years. Yun po ang dyan, ha. In general, ay simple, matagal na naimbak po eh. O, baka yun ang sinasabi dito, pero hindi eh. Nung ni-research ko ay hindi naman pala ganun. Pero mayroong isang idea na ganun, mas masarap talaga yung wine na matagal nang naimbak kisa doon sa kagagawa lang. Yun pero hindi po ay kasi mayroong mga new wine kasi na mga estate side. At hindi ba? O yung tinatawag natin na bagong produkto. O ay gusto rin tikman yon, hindi ba? Pero nga, ang nakasulat dito, pag ikaw ay yung nalasing, itong drunk kasi ay lasing ito eh, ng dating alak, ay hindi mo kailangan yung new wine o hindi mo nahahangarin yung new wine. At ang sasabihin mo pa, yung dati ang mas masarap. Pero ang katotohanan diyan ay hindi mo pwedeng paghalo-haloin ang alak eh. Hindi pwede kasi mas madali kang malasing pag pinaghalo-halo mo. Ayan po pero mayroong isang pananaw dito. The phrase highlights the natural human tendency to prefer what is familiar and established over what is new and untested. Ayan po pala. Nung nag-research ako kagabi, ayan ang sinasabi dyan. Ang normal tendency daw ng mga tao ay mas prefer nila yung gamay nila o yung established na kaysa doon sa bago na hindi pa tested. Lalo na dyan sa pamumuhay siguro, ay senador siya hindi ba? Ay hindi naman siya nag-mayor. Hindi katulad ni Lito Lapid, ay paunti-unti ay umangat yan eh. Hindi ba? Ito si Robin Hood Padilla, artista nga siya, pero bigla siyang naging senador. At ang tawag ko po dyan, binihisan ng authority. Mayroon po talagang ganyang tao, binihisan lang. Ay hindi po siya preparado dyan. Kahit na ang sabi nga nila, yung baboy, bihisan mo lang ng barong yan, baboy pa rin eh. Hindi ba? Baboy pa rin yan. Kahit na binihisan mo ng barong. Iyan po ang pagkakamali ng mga Duterte. Sasabihin ko na po sa inyo, binihisan nila ng authority, pero hindi nila, ang ibig kong sabihin, walang training, o walang edukasyon, ay bihisan mo yan, ay wala din Kaya yan, nagsalita na siya ngayon, mas maganda pa yung dati kong buhay. Parang ganun, ay hindi ko naman iniintindi ang sinasabi niyan completely. Kasi alam ko naman, walang kwenta eh. Pero nga, may totoo. May totoo. Kasi nga ay binihisan lang siya eh. O kaya ganito, niloko nila yung eleksyon. Ginawa siyang number 1 eh. Hindi ba? Ginawa siyang number 1. Ngayon, ay paano nilang ginawa na number 1 yan? Ay yung nagpadala ng boto sa buong Pilipinas o Metro Manila na lang 98% ng Metro Manila, 98% ng mga boto ang nagpadala ng boto ay iisang machine at nakakabit pa o locally connected doon sa server ng Comelec.
Locally means privately connected. Ay, edi niloko nila yan. Bakit? Bakit nila niloko? Ay, kasi po, yung mga vote counting machine natin, public po yun. Public, hindi private, hindi locally connected sa Comelec server. Ay, oo nga, kung galing ng Tarlac, paano magiging i-private mo doon? Ang layo niyan. Hindi ba? Kung galing ng Sambales, hindi ba? Ang layo ng koneksyon. Kaya, public public IP address ang lahat ng vote counting machine natin. Kaya nga medyo mahal yan eh. Paano yan? At hanggang ngayon, hindi nasasagot ng Comelec yan, si George Irwin Garcia. Bakit ang nagpadala ng boto ay 98% ng Metro Manila ay pinadaan lang sa isang private? Ay di niloko nila, hindi ba? Ayan, kaya nga number 1. Kaya nga ang sinasabi ko, binihisan lang yan ng authority. Kaya, ganun talagang sasabihin niya. Mas gusto pa niya yung dati niyang buhay. Although na, sinabi ko na nga sa inyo, na kung in terms of money o yung influence, ay malaki ang pira niya ngayon. Kaya nga in doubt ako kung ayaw niya talaga ang pagkasenador pero katulad ng sinabi ko, ang baboy ay bihisa mo man ng barong, ay baboy pa rin yan. Yun siguro, nahihirapan siya ngayon. Nahihirapan siya kasi nga hindi siya makasabay doon sa mga eksperyensado na mga politiko. Kasi hindi nga siya dumaan sa pagka-mayor o sabihin natin na barrio captain o wala siyang experience Tapos magdadadaldal siya dyan, hindi ba? Ay sayang lang ang pira. Ang sabi nga ng iba nagpapasahod tayo ng ganyang tao. Hindi ba? Na parang senador lang siya ng mga Duterte. Pero ang nagpapasahod ay taong bayan. Ayan po Kaya nga, doble-doble ang galit sa mga Duterte. Kasi dahil kay Duterte, naging senador yan. At pinaliwanag ko na bakit, Ngayon ay ito na, the phrase highlights the natural human tendency to prefer what is familiar and established over what is new and untested. The old wine represent the established traditions and laws of the Judaism, which many were reluctant to leave behind. Ayun, ayaw niyang bitawan yung dati niyang buhay kasi doon siya gagamay. Yun ang alam niya. Kaya sinasabi niya yan na itong yang ganyan, yung buhay niya ngayon ay parang mas maganda pa yung dati niyang buhay. Ayan po, hindi ba? Kasi nga wala siyang alam dyan Diretsahin na natin, wala siyang alam at hindi niya alam na yung ginagawa niya mas lalong maraming nagagalit sa mga Duterte. Kasi nga 2 million ang privilege nila dyan nawawala, hindi ba? Ay yung sino ba yung artista? Si Nadia Montenegro pala yun na aywan ko, pero pinaalis na niya ata Stop niya na nahulihan ata na nagmamariwana. Stop niya dyan. Ay simple, pinapasahod niya yan si Nadia Montenegro, hindi ba? Ay ganyan po hindi niya talaga alam ang gagawin niya Iyan po ang nakasulat yan. Pero ay ito na tayo sa pinaka matindi ito. Kasi nga, ang sabi ko sa inyo, lahat po na nakasulat sa Biblia, mayroong 3 o 5 na mapipili ka rin na dinidiscuss din. Kaya nga, ang Biblia, mahirap pong sabihin na hindi totoo. Kasi may dumidiscuss na ibang tao yung una nanggaling kay Luke. Ngayon, dinidiscuss ni Mark.
at saka ni Matthew. Dinidiscuss din yan. At pati doon sa Kwan, yung mga sulat ni Paul, dinidiscuss din yan. Ang katotohanan dyan, yung mga sulat ni Paul ay pinaliwanag lang yung mga sulat nitong 4 na gospel. Pinaliwanag niya. Kaya naging 13 ata yung libro na nasulat niya o yung aklat. Pero dito nanggaling yan. Okay. Mark 2 verse 22 at Matthew 9 verse 17. And no one pours new wine into an old wineskin. If he does, the wine will burst the skin, and both the wine and the wineskin will be ruined. Instead, new wine is poured into new wineskin. Ayan po. Alam nyo po, ako nung nagtrabaho ako sa Saudi, nakikita ko pa ito. Itong wineskin. Doon po nilalagay ang tubig o yung mga wine. Hanggang ngayon po, hanggang ngayon. Hindi nila nilalagay sa buti. Pero dyan sa Pilipinas ay wala na yan o ay hindi na makita yan, yung mga wineskin. Ito ay balat ng hayop na tinatahi nila para doon nila ilagay yung mga iniimbak nila na tubig o yung alak. At ang sabi ni Jesus Christ dito, hindi naman kanya inilalagay yung bagong alak sa lumang wine skin o sa lumang lalagyan, yung wine skin. Bakit? Ay kung ginawa niya yan, masisira yung wine skin, puputok, at mawawala na yung wine mo at nasira pa rin yung wine skin mo. Yun po yun ang sinabi ni Jesus Christ. Wala daw naglalagay na bagong alak sa lumang lalagyan na wine skin. Yun ang sabi niya. At kung ginawa mo naman kanya yan, ay puputok lang yung wine skin mo. Magbe-burst. Ayan po, hindi ba? Ito si Robin Hood Padilla, binihisan lang yan nilagyan ng barong. Pero hindi naman siya talaga politiko yan . Kaya yan ang sasabihin niya. Hindi ba? Natural lang yan. Bago ang kasuotan niya. Yan nga, yung pagkasenador, hindi ba? Iniluklok siya dyan ni Duterte. Hindi ba? O inihalal siya ni Duterte. O itinanghal siya ni Duterte bilang isang senador. At hindi lang senador, number 1 senator. Yung katauhan naman niya ay luma, hindi ba? Ayan po . Hindi ba? Kaya ganyan yan. At ako, hindi pa yan ang ini-expect ko dyan, mga kababayan, mga minamahal. Ang ini-expect ko dyan, darating ang araw, itong si Robin Hood Padilla, ay pero ngayon, nakikita ko na siya pa ang nanghihikayat sa mga tao na hindi niya alam nahihikayat niya mga tao para magalit kay Duterte. Yan po nakikita ko dyan. Pero hindi niya alam yan. Ito galit na galit ng mga tao kasi nga wala namang ginagawa yan . Pero pinapasahod natin ay saan magagalit ngayon? Adi kay Duterte. Hindi ba? Magpapasiklab yan kahit na daw na sunugin ako. Sabi niya, di ba? Kahit na sunugin niyo ako, mangangamoy Duterte pa rin ako. Anong ginagawa niya? Ay galit ng mga tao sa Duterte. Adi mas lalo pa. Hindi ba? At hindi lang yan, may gagawin pa yan na talagang isusumpa siya ng mga Duterte kasi nga ay iba ang nangyayari . Parang ginagatungan niya mga tao na magalit sa mga Duterte. Hindi ba? Ay ayan na nga ang sinasabi ko, it will burst . Kasi nga, yung dati niyang katauhan, hindi naman napalitan yun . Mabuti sana kung nag-aral siya ng abogasiya, hindi ba? Mabuti sana kung dumaan muna siya sa pagka-mayor. Katulad ni
pinuno, hindi ba? Ni Lito Lapid. Dumaan muna yan sa gobernador, sa kung ano-ano yan, hindi ba? Mayor ata. Saan ba yung mayor yan? Purak. Sa Purak, Pampanga, hindi ba? Malapit sa Angeles. Oh, diyan kami bumibili ng kwan dati, kaya alam ko yan eh. Yung mga makina o mga kwan, mga surplus ng kwan, US Army, hindi ba? Oh, ang dami diyan. Ayan po ang ma-share ko sa inyo, hindi ba? Ano ay ito nga kaya nga pinili ko ito eh. Oh. Binihisan siya ng bagong bihis, hindi ba? Pagka senador. Oh. Ay yung dati niyang katauhan ay wala hindi ba? Masisira lang yung kwan. Nakasulat po eh. Ano ang bago niyang bihis? Senador, hindi ba? Oh, mawawasak yun. At nakasulat po dyan eh, hindi ba? Yung old wine kanya, hindi. Ano bang pagkasulat? Baliktad pala, ano? Yung new, tama nga, ano? Tama. Yung new skin, o yung new, teka mo na. Oo nga, ano, yung kwan, baliktad pala, ano, yung old skin, hindi mo na pwedeng lagyan yon ng bagong alak. Kasi masisira. Ay, ganun din yan eh. Hindi ba? Mawawasak lang o masisira. At yun nga, ano, abangan nyo na. Sinasabi ko na ngayon sa inyo na yan si Bongo at saka si Robin Hood Padilla, bagamat sila ay umaasa na ipagtatanggol sila niyan, bagamat sila ay nananalig siguro, nakapanalig nila yan, darating ang panahon, i-kwan din nila ang sarili nila, i-safety nila, at makakagawa sila ng paraan o makakagawa sila ng gawa na ididiin pa nila ang mga Duterte. Yan po ano. O sige po ano, hanggang dito na lang po ano, at dalahin ko po sa Panginoon sa ating pakikinig po ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon po ano. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Bukas siguro tatalakayin ko yung nangyari sa Canada, yung si Claire Castro ay parang binastos, hindi ba? Ginamitan ng megaphone. Unfair po naman yun, Ay si Claire Castro, walang megaphone, tapos kayo may megaphone, hindi ba? At ang dami nyo. Unfair po yan. At yan ang tatalakayin ko bukas, ano? Bakit naging unfair? Ay kasi nga naka-megaphone, hindi ba? Pinagsasabihan siya. Dapat patas kayo. Kung walang megaphone ang kalaban nyo, ay huwag kayong gumamit ng megaphone. Hindi ba? Ay medyo malakas-lakas pa, hindi ba? Kasi may battery po yan eh. O, hindi ba? O sige po ano, at hanggang dito lang po ano, at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.